Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic natin at ituloy po natin ang ating live consultation. No? Meron po tayong pasyente sa harap ko. Siya po ay 56 years old. At nagdala po siya ng laboratory result. Fasting blood sugar 7.8 ang ganang FBS. Ang cut-off kadalasan ay dapat less than 6.2. Although ang target po natin, ang gusto natin talaga na level ay between 5 to 5.5. Ayaw natin less than 5. Although pwede pa man considered normal ang 4 to 6.2. Pero pag less than 5, medyo matatakot po tayo. Although maganda pa naman po, basta wag lang mas bababa pa sa 4. No? Ang tao natin meron ka ng hypoglycemia or sobra ng mababa yung sugar level. Okay. Pero ang gusto po natin ay between 5 to 5.5. Kasi po, pag below 5, although normal pa po, kahit normal, mas matatakot po tayo na baka konting problema lang sa pagkain mo at hindi mo inubos yung kinain mo o kaya sinuka mo yung kinain mo o kaya nagtatae kayo, okay, syempre pwede bumagsak yung blood sugar level ninyo, no? Kasi nasa less than 5 na konting problema, babagsak na yan sa less than 4 at magkakaroon po kayo ng hypoglycemia. Ibig sabihin, sobra nang mababa yung blood sugar level. At pag ganun po, minsan pag mababa na po yung blood sugar level ng pasyente, ang kadalasan ang nararamdaman po nila yung nanginginig sila, no? At nagugutom sila. Oras na hindi pa sila nagugutom, ngayon po nagugutom na sila kasi po mababa na po yung blood sugar level. Minsan pinapawisan na po sila ng malamig at namumutla na po sila. Minsan nga lalo pag may edad na, napabayaan sa bahay, pag kinakausap ninyo, mabagal magsagot. No? Mabagal. Minsan, hindi pa tama yung sinasagot nila. Or kaya po, tulog na tulog. Ang hirap gisingin. No? So, pag ganun po, syempre, magdududa tayo na baka masyado na mababa yung blood sugar. Okay? Well, sa mga walang glucometer sa bahay, yung nag-check ng sugar sa bahay dito, yung capillary blood glucose, well, pwede natin i-presume na maaring mababa na po yung blood sugar ng pasyente at pwede natin i-try na magbigay tayo ng sugar water. Mas gusto po ko po yung sugar water kaysa yung juice at saka soft drinks. Okay? Ang sugar water kasi mas matamis siya kasi mag-prepare po kayo ng isang baso, although yung tubig ganito ng kadami, ganyan lang. Tapos lagyan niyo yung 5 kutsarang asukar at ipainom niyo kaagad. Syempre minsan ang hirap gisingin na, no? Kaya kailangan yung ibibigay natin yung talagang pinakamatamis para kahit konti lang na inom nila ay syempre pwede na yun nakakatulong na magpaakit ng blood sugar. Kasi po kung juice or soft drinks, minsan po kailangan inumin nila yung kalahating baso kay isang baso para babalik sa normal yung blood sugar level nila kasi napakababa na po yung blood sugar level nila dahil nga sa hypoglycemia. So the best way to counter hypoglycemia sa bahay is to prepare sugar water. Ganito lang kadami sa baso. Lagyan ninyo 5 kutsarang asukar, i-mix ninyo at ipainom ninyo ang pasyente. Pero syempre, kailangan po, pag ganun po, kailangan dalhin na po ninyo sa ospital para po ma-monitor yung blood sugar level niya. Okay? Kasi po, hindi kaagad-agad mawala yung hypoglycemia ng pasyente sa isang inuman ng sugar water. Kasi po, ang effect ng gamot niya na nainom niya previous days, ay tuloy-tuloy pa rin yung effect for the next 2 to 3 days. Paano kung wala pa rin ganang kumain yung pasyente at nasusuka pa at nagtatae? Siyempre, magbaba na naman yung blood sugar level niya after mawala na po yung effect yung sugar water na binigay niyo sa kanya, no? Kaya kailangan ma-hospital talaga ang pasyente at lagyan ng dextrose at bigyan ng sugar water at idadaan po sa
dextrose, no? Okay, so pag may hypoglycemia, para sigurado po tayo, baka mamaya tuloy-tuloy na yung hypoglycemic coma ng pasyente, mas matindi yung komplikasyon, ma-ICU pa, no? Okay, so kailangan dalhin nyo kaagad sa hospital para malagyan ng dextrose, para doon po ipabadaan ang sugar water na tinatawag natin na dextrose water, yung D50 water, no? Para mas mabilis umakyat yung blood sugar level ng pasyente. Okay? So maraming salamat po.